Upang sumali rin siya, inabutan umano siya ni Claro ng isang bungkus ng salapi mula sa plastic bag nito. Sinabi niyang hindi na raw siya tumanggi dahil sa napakaraming perang ibinigay ni Claro. Ayon kay Delilah, posibleng dahil daw sa epekto ng drugay ay hindi magkaroon ng buong paninigas ng ari si Claro. Sinabi niyang dahil dito, hindi umano nito nagawang makipagtalik sa kanila sa paraang una nitong nais at sa halip ay inutusan silang maghalinhinan sa chupa-chuchup, lollipop chup-chup. Okay? Ayon kay Delilah, patuloy daw silang inabutan ni Claro ng pera habang hinihiling nitong gawin nila ang iba't ibang sexual na gawain. At panghuli, ayon kay Delilah, bagamat ang orihinal na kasunduan nila ay para lamang sa humigit kumulang 3 oras sa serbisyo, nanatili raw sila sa party ng lampas sa napagkasunduang oras. Sinabi ni Delilah na nangyari ito dahil patuloy umano silang pinipilit ni Claro Claro na gumamit ng pulburon at may kipagtsuktsak tsenes sa kanya. Hi, how are you? Gising na ba ang aking mga palangga? Kumusta kayong lahat? Ngayon ay special ang ating pag-uusapan. Pasabog Orgy Part 1. Actually, Part 2 and hanggang Part 3 to. Medyo mahaba kasi. Kaya Part 1 muna babasahin natin. 21 items. So, bago ako magsimula, kailangan mag-share muna kayo or else, share natin dito sa ating Facebook page. Nakapalo na ba ang lahat sa Maharlika Travel and News and Maharlika Buljakan? Ang tawag dito? Pasabog Orgy. Hindi ko kinaya bakla yung mga orgihan sa gobyerno ni Bangag. Kakayanin niyo ba ang orgihan? Handa na ba kayo? By the way, bago tayo magsimula sa orgy, nakakaloka ang Bangag administration dahil sinisi pa ngayon ang mga taong bayan dahil daw sa basurang maladagat. Okay? Maladagat ang basura. At ang sabi dyan ni Tara-Tara, mga kababayan, ng impactang yan, ay kasalanan daw yan ng mga tao kasi kailangan daw ay huwag magtapon ng basura and ginagawa naman daw ni Bangag ang kanyang mga dapat gawin and hindi daw kaya ng gobyerno, kaya kailangan ng tulong. Mga kababayan, actually, yung mga nagkalat doon, okay, hindi po yun basura. Yun ay mga gamit ng ating mga kababayan na dahil sa kabyutahan ng mga orgy group o maleta syndicate, kaya nagkalat doon. So hindi yun basura na tinapon, na wash out kumbaga dahil sa hayop na Bangag. Kaya dapat nang tapusin yung mga yan. Are you ready for the telenovela? Alright. Ready na yung popcorn. Okay, yung mga pangalan dito ay pinalitan natin. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Kasi actually, ayon sa ating Juting Jahas, itong affidavit na ito ay ibibigay. Ito yung sinumpang salaysay na ito ni Delilah, tawagin natin sa pangalan Delilah, ay na-forward na sa abogado niya o I don't know. Wala naman ako dun sa orgihan eh. Hindi naman tayo kasali sa orgihan eh. Kaya hindi natin alam. Okay? So magiging tema ng vlog natin ngayon ay babasahin ko. Okay? Third party. Okay? Babasahin ko yung kanyang sinumpang salaysay. Walang interjection. Okay? Parang nagbabasa ng kaso. Tsaka na tayo mag-interject. Mag-comment kayo dyan.
after nating basahin and you decide, hindi ko naman sinasabing ito ay 100% sure, kasi unang-una, personally, si alias Delilah, hindi ko naman kakilala. At hindi ko rin naman kilala si Claro. Ito, tingnan mo na, bigyan mo tayo ng hint. Okay? Ang mga bida sa pelikulang ito. Asa na mga bida sa pelikulang ito? Alright? Ang mga bida, ang nagngangalang, okay? Si Buknoy, tama ba? Dali lang hold your breath. Hold your horses. Okay? Here we go. Aha, grabe to. Okay, ang bida, ang nagkukwento ay si Delilah. Okay? Ang bida, allegedly, cabinet secretary ni Bangag na mahilig sa orgy, sa tsuktsak at sa pulboron. Ang pangalan niya sa telenovela ay si Claro. At ang pinagtrabahuan naman ni Delilah ay dati daw siyang Betamax. Okay? Bala na kayo. Okay, basta babasahin ko lang yung script. Okay, yung script ng ano ito? Isumbong mo kay Maharlika. Di ba tayo na may hawak niyan? Unfiltered. Isumbong mo kay Maharlika. At si Buknoy, sa pelikulang ito, siya ay isang bugaw. Okay? Tandaan ninyo, okay? Si Buknoy ay isang bugaw, ang Betamax ay isang kumpanya o grupo, si Claro ay isang cabinet secretary, at si Delilah ang nagsusumbong. Handa na kayo, babasahin ko lang. Okay? Dear Maharlika, here we go. Okay? Basahin natin ang kanyang sinumpaang salaysay on a third-party mode. Alright? O third person narration. Okay? Ayon kay Delilah, nagtatrabaho raw siya bilang isang artista at modelo sa isang grupo na nasa ilalim ng pamamahala ng kanyang manager na si Buknoy. I-transcribe nyo na rin kung gusto nyo. Alright? Number 2, sinabi ni Delilah na lumabas na raw siya sa pelikula ng Betamax. Ayon kay Delilah, kapag wala raw siyang project na pelikula, tumatanggap siya ng mga proyekto sa pagmomodelo at iba pang gigs na napagkakasunduan ng kanyang manager at ng mga kliyente. Kabilang din daw sa kanyang mga tungkulin ang pagiging host sa mga pagtitipon at kasiyahan at pati ang pagganap ng mga tungkulin ng isang guest relations officer o GRO, tulad ng pagtanggap sa mga bisita, pagsiguro na maayos ang kanilang karanasan, at pag-aasikaso sa kanilang mga kahilingan. Isa raw halimbawa nito ang pagdalo sa mga party bilang kasama ng kliyente. Sa kanyang salaysay, tinukoy ni Delilah ang inirereklamo na si Claro, na ayon sa kanya ay nasa 8 gulang, Pilipino, at may tirahan sa penthouse, blank building, Rockwell Center, lungsod ng Makati, kung saan maaari raw itong padalangan ng supina at iba pang mga legal na proseso. Ayon kay Delilah, nagdaraos daw si Claro ng mga private party noong taong 2025 sa nasabing penthouse sa Rockwell. Sinabi niyang isa sa mga party na iyon ay dinaluhan niya bilang host noong ika-blank ng Oktubre 2025. Okay? Taga-English na lang. Itinalaysay ni Delilah na sa pamamagitan daw ng executive assistant ni Claro, nakikipag-ugnayan si Claro sa kanyang Claro. Siyempre may arte, parang kolehiya lang folk ang mga
Inanitan, alright? Sabi ko walang interjection Maharlika walang interjection, promise. Simulan natin. Ifinalaysay ni Delilah na sa pamamagitan daw ng executive assistant ni Claro, nakikipag-ugnayan si Claro sa kanyang manager upang kunin ang serbisyo niya bilang host na makakasama sa mga party. Ayon sa kanya, umabot daw sa humigit kumulang 50,000 pesos ang kabayaran para sa hindi bababa sa 3 oras na serbisyo at maaari pa itong pahabain kapalit ng karagdagang bayad. Ayon kay Delilah, noong October 2025, nakatanggap siya ng trabaho bilang host sa isa sa mga party ni Claro sa penthouse nito sa Rockwell, Makati. Sinabi niyang 2 pang babae ang kinuha kasabay niya bilang mga host. Ngunit nasa ilalim daw ang mga ito ng ibang manager. Hindi na raw niya maalala ang pangalan ng 2 babaeng iyon. Ayon kay Delilah, ang napagkasunduan nila ni Buknoy ay ibibigay muna ang kabayaran bago magsimula ang trabaho at hahatiin nila iyon ng pantay-pantay. Pagkatapos daw matanggap ang bayad, aalis na si Buknoy. Para namang children's book ang binabasa ko. Sinabi ni Delilah na ganon din daw ang naging sistema nang dumating sila sa penthouse ni Claro. Matapos matanggap ni Buknoy ang kabayaran mula sa isang assistant ni Claro, umalis na daw si Buknoy at naiwan si Delilah sa penthouse ni Claro. Ayon kay Delilah, hindi raw alam ni Buknoy ang mga detalye ng mga nangyayari sa naturang party. Gayunman, binigyan daw sila ni Buknoy ng kalayaang magpasya kung gusto nilang mag-extend ng kanilang oras kapalit ng karagdagang kabayaran. Ayon sa salaysay ni Delilah, bukod sa kanya, sa 2 pang babaeng host at kay Claro, naroon din daw sa pribadong salo-salo ang 2 bodyguard ni Claro at isang yaya o kasambahay. Teka muna, kunin natin si Delilah. Actually, kasama ko si Delilah ngayon. Delilah, magpakita ka. Eto si Delilah. Alright, wait. Hindi pa tayo tapos. Eto si Delilah. Nagkukuya yan. Delilah yan. Si Delilah yan. Okay. Here we go. Alright? Okay. Si Delilah yan, Okay. Ano na tayo doon? Okay. Tuloy natin, Okay. Here we go. Alright. Oh, nasa ano na tayo? Teka lang. Hold your breath, mga palangga. At kailan may props tayo. Okay? Ulitin ko yan, Okay. Ayun. Ayon sa salaysay okay, ito na. Number 11, recap. Ayon sa salaysay ni Delilah, bukod sa kanya, sa 2 pang babaeng host at kay Claro, naroon din daw sa pribadong salo-salo ang 2 bodyguard ni Claro at isang yaya o kasambahay. Ano ba tayong props na bodyguard? Okay, next time. Okay. Sinabi ni Delilah na may mga pagkain, inumin, at musika raw sa party. Paminsan-minsan daw ay sumasayaw siya. Sayaw ka, Delilah. Hawak ko ang boots to. Okay. Ngunit, ang pangunahing tungkulin niya ay aliwin si Claro sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito o sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Claro sa simula ng party. Pagkaraan daw ng ilang sandali, ayon kay Delilah, naglabas si Claro ng isang bagay na pinaghihinalaan niyang pulburon. Sinabi niyang
na sa isip niyang pulburon iyon dahil puting pulbo raw ang inilabas at inilatag ni Claro ng parang mga linya-linya sa mesa. Linya-linya na pulbo. Ayon kay Delilah, si Claro raw muna ang gumamit ng pinaghihinalaang pulburon bago inalok ang mga babae na suminghot din. Sinabi niyang paulit-ulit nilang tinanggihan ang alok, ngunit patuloy daw silang hinihikayat ni Claro sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga bungkos-bungkos na salapi. Ayon kay Delilah, nagkakahalaga raw iyon ng 100,000 pesos na kinukuha umano ni Claro mula sa isang plastic na supot sa kanyang tabi. Sinabi raw ni Claro na ibibigay niya ang halagang iyon sa sino mang gagamit ng pulburon. Ayon kay Delilah, bukod daw sa alok na salapi, naroon din ang mga bodyguard ni Claro na paminsan-minsang sumisilip at nagbabantay sa party. Sinabi ni Delilah na dahil hindi siya gumagamit ng droge, tinanggihan niya ang pulburon. Dalawa raw niyang kasamahang babae ay pumayag at sumabay kay Claro sa pagsinghot ng pinaghihinalaang pulburon. Ayon kay Delilah, nakita niyang binigyan ni Claro ang dalawang babae ng tig-iisang bungkos na salapi na sa tansya niya ay naglalaman ng 100,000 pesos bawat isa. Sinabi rin niyang dahil sa laki ng perang pinamimigay ni Claro, muntik na raw siyang pumayag na gumamit ng pulburon. Ngunit natakot siya sa magiging epekto nito sa kanyang pag-iisip, pakiramdam, at pag-uugali. Okay. Habang gumagamit umuna si Claro at ang dalawang babae na pinaghihinalaang pulburon, sinabi ni Delilah na inuutusan daw sila ni Claro na maghalikan at gumawa ng... Pause muna tayo. Okay? Just 1 minute. Wait a minute, mga palangga. Oop. Here we go. Here we go. Okay, give me 1 sec here. Alam ko you guys are excited. Okay, here we go. Okay. Okay. Bruwan na kasi nag-orgy na sila eh. Habang gumagamit umano si Claro, ang dalawang babae na pinaghihinalaang nagpupulburon, sinabi ni Delilah na inutusan daw sila ni Claro na maghalikan maghalikan at gumawa ng sexual na gawain sa isa't isa. Ayon sa kanya. Kaya nakakalbo yung dalawa. Okay, hindi kasama yun. Nakakalbo ang dalawa. Tapos na ang inyong presensya. Okay? Wait a minute. Okay, teka lang. Mas maganda may props. Okay. O, yan. Sino to? Si Delilah. Oh my goodness. Ayon sa kanya, okay, ayon sa kanya, tinutulan at nilalabanan daw nila ito hanggat kanilang makakaya. Nang mag-alinlangan sila, ang sabi daw nila, wag po, Claro, wag po. Yun daw ang sinabi. Nang mag-alinlangan sila, sinabi ni Delilah na dumukot umano si Claro ng mga bungkos ng salapi at hinagis iyon sa kanila. Kinuha raw nila ang pera at pinaunlakan ang kanyang kahilingan. Ayon kay Delilah, nagsimula silang maghalikan at sa utos umano ni Claro, nagtanggal sila ng kanilang mga saplot hanggang panloob na lamang ang kanilang suot. Sinabi rin niyang nagtanggal umano si Claro ng kanyang t-shirt, pantalon at brief.
at nakita niyang supot ito. Hindi kasali sa script yun. Hindi kasali yung supot. Okay? Ayon kay Delilah, sa tuwing nagsisimula raw humupa ang epekto ng pinaghihinalaang pulburon, muling sumisingot si Claro at hinihikayat umano ang dalawa niyang kasamang babae na gumamit pa nito. Habang nangyayari raw ang lahat ng ito, sinabi ni Delilah na pinanonood sila ni Claro at binibigyan sila ng salapi sa tuwing may ginagawa silang nagugustuhan daw nito. Ayon sa kanya, kapag nauubos na ang pinaghihinalaang pulburon, si Claro rin umano ang muling naglalabas nito para sa kanyang sarili at nagbibigay sa dalawang babaeng kasama ni Delilah. Pagkaraan nito, ayon kay Delilah, lumapit umano si Claro sa kanila at hinihiling na makipagtalik o makipagtsuktsakan sa kanya. Kasabay daw ng kahilingang iyon ay muli siyang nagbigay ng salapi mula sa mga bungkus na hawak niya. Sinabi ni Delilah na pumayag raw ang dalawa niyang kasamang babae at nagsimula silang magkaroon ng sexual contact kay Claro. Ayon pa kay Delilah, upang sumali rin siya, inabutan umano siya ni Claro ng isang bungkus ng salapi mula sa plastic bag nito. Sinabi niyang hindi na raw siya tumanggi dahil sa napakaraming perang ibinigay ni Claro. Ayon kay Delilah, posibleng dahil daw sa epekto ng droge ay hindi magkaroon ng buong paninigas ng ari si Claro. Sinabi niyang dahil dito, hindi umano nito nagawang makipagtalik sa kanila sa paraang una nitong nais at sa halip ay inutusan silang maghalinhinan sa chupa-chuchup, lollipop chup-chup. Okay? Ayon kay Delilah, patuloy daw silang inabutan ni Claro ng pera habang hinihiling nitong gawin nila ang iba't ibang sexual na gawain. At panghuli, ayon kay Delilah, bagamat ang orihinal na kasunduan nila ay para lamang sa humigit kumulang 3 oras sa serbisyo, nanatili raw sila sa party ng lampas sa napagkasunduang oras. Sinabi ni Delilah na nangyari ito dahil patuloy umano silang pinipilit ni Claro Claro na gumamit ng pulburon at may kipagtsuktsak-tsenes sa kanya. The end. Mga kababayan, ano nito? Sa tingin niyo, sino ito? Okay? Maulaan nyo kaya? Actually, 3 story yan, 3 babae. Ano lang muna tayo ngayon, kasi baka hindi nyo ma-digest kasi yung dalawa sobrang, ito muna sino ka nga ba? Si Delilah, ako si Delilah. Okay, here we go. Kung consensual yung pagtsutsaka nila, pagtsuturbahan nila, okay, wala naman tayong problema doon. Right? Wala naman tayong problema kung si Claro ay makikipagtsuktsakan tsenes sa mga girlalo kung ito ay ginusto nila. Dahil nasa tamang edad na sila, wala naman tayong pakialam kung kahit magtumbling sila. Ngunit datapwat, mga palangga, mga kababayan, kung napakinggan ninyo at na-transcribe ninyo ang mga binasa nating maalala mo kaya, okay, ay meron doong sa pananalita na pinilit siya di umano, si Delilah. Okay. Kung pinipilit ba siya, tignan natin kung ano ba ang kaso ng pagpinilit siya. Okay, here we go. Okay. Kung cabinet secretary ito ni Bangag, ano kaya ang pwedeng kaso sa kanya? Okay? Ayon dito sa RA 6713, alright, which applies to appointive officials and requires integrity, responsibility, and conduct consistent with public office being a public trust,
proven serious misconduct involving illegal drugs, okay, could therefore have administrative consequences independent of the criminal prosecution. Okay? Then, kung ang pera ay galing sa kaban ng bayan, kung itong letter sa atin ni Delilah ay galing sa kaban ng bayan ang pera, pwede din daw siya kasuhan ng anti-graft. Siyempre, pag nanakaw sa kaban ng bayan. And another thing, okay? Pwedeng sexual harassment kung ito ay pinilit ayon sa sulat ni Delilah. Right? Ngayon, mga kababayan, kung pinipilit, okay, at nagpupumiglas, ayaw niya makipag-chupa-chup-chup kasi hindi naman daw naninigas dahil sa kakadrogay. Okay? I don't know, kasi hindi naman ako nag-drugs, hindi rin naman ako lalaki, hindi ko alam, hindi ako nagbasa ng mga journals eh. Ang binasa ko lang yung letter, pero I believe yes, 'di ba? Pero pag bangag na bangag ka, ang pototoy mo eh manghihina, 'di ba? So anyway, so pwedeng kasuhan si Claro. Oo. Okay. 'Di ba kung ito ay mapapatunayan kasi kwento lang naman ito. Pwede naman natin sabihin kwentong barbero, kwentong whatever, 'di ba? Until na lumabas si Delilah. Okay? Mapapatunayan lang ito mga kwentong ito kung lalabas si Delilah. Pero granting, hypothetically, okay? Kung si Claro ay may daldalang mga cash na pera, okay? Kunyari, galing sa kaban ng bayan talaga. Si Nerissa, tawa-tawa ka dyan. Gorgor Zoro, may nagorgor ka na ba? Okay? Sabi ni Gorgor, ano daw, robust. Galing, halos pare-pareho sila, no? So anyway, mga kababayan, so dun sa pangalawang story, pangatlo, hindi pa kasi natin na ano yun eh, hindi pa natin nata-translate sa ano, sa third party, third person narration. Baka kasi magkamali ako ng pangalan. Alright? So anyway, wala naman nga tayo doon sa orgy na yon. Okay? Wala naman tayo sa orgy na yon. Pero, kung ito ay may katotohanan, well, actually, itong pangalan ng taong ito, napag-usapan na namin ito ni Cathy Binag. Kinonfirm to ni Cathy nung nung nag-vlog kami yung unang-una, yung tatlo kami nila Sas, yung mga private message doon na nag-vlog kami. Binention, tinanong namin to sa kanya kung ito ba ay nakita mo doon sa Polvoron. So itong taong ito, nagpupulburon daw talaga ito. Ako naman, syempre, kung taong gobyerno ka, hawak mo ang pera ng bayan. Di ba? Eh alam naman, Diyos ko, hindi naman ito bago sa Pilipinas. Yung mga babae, pinagsasamantalahan ang kanilang kahirapan. Kaya nga gusto nilang mahirap na mahirap kayo eh. Para yung mga anak ninyo, pagdating ng nagkakasusubel sa ng konti, pwede nang magpaka-pokpok sa mga politiko. Katulad ng mga artistang pokpok. Di ba? Hindi ko naman nilalahat ha. Okay? Nagpapakapokpok sa mga politiko, binibenta kanilang mga kaluluwa. Kaya itong mga politikong ito ay nagpapayaman sa pamamagitan ng pagnanakaw para pwede nilang bilhin ang mga kababaihan. Nakita nyo, in-expose natin kay Rapi Tulfok. Tulfok po, napapalibutan siya ng mga kababaihan. At mismo umamin ang babae doon, isa sa mga, I don't know kung part ng babae doon, na 250 ang tip. Tip pa lang yun. Pero dito kay Claro, naalala nyo kung magkano? 100. Maghalika kayo, deng, 100. Magtsuktsakan kayo, deng, 100. Di ba? So, nakakarimarim. Alam nyo mga kababayan, kung tutusin, wala na tayong pakialam sa sa orgy nila. Okay? Wala tayong pakialam. Gusto nila magpakasasa sila, magka-Aida sila, yakapin sila ni Aida. Wala tayong pakialam doon. Ang problema, nakikita nyo ngayon, balik tayo sa baha. 'Di ba? Buong kamay nilaan, nandyan, sobrang binabaha kayo at ngayon isinisisi pa sa inyo. Ako actually personally naniniwala ako dito sa ano na to, sa kwento niya. But syempre kailangan imbestigahan ni Matibag. 'Di ba tibag na loka ka, no? Kailangan imbestigahan niyo 'yan. Kung totoo o pwedeng hindi na 'yan maimbestigahan, pwedeng bayaran na 'yan
'Di ba? Puwedeng tapusin na 'yan, eh, alam mo naman yung gobyernong bangag. Puwedeng harangin na nila 'yan, right? Puwedeng harangin na nila 'yan o pigilan nila. Pero sabi ko nga, until na, ah, actually kahit imbestigahan pa ito ng ano, ng bangag ano, kaya lang Meryl Streep, baka lumabas ka. Na lang Meryl Streep, okey? Kahit naimbestigahan pa sa panahon ni bangag, wala namang mangyayari mga kababayan, eh. Okey? Wala namang mangyayari kasi it's either takutin, kunyari talagang ito si Delilah, eh, lalabas, tatakutin lang 'yan. Oh, Delilah, natatakot ka ba? Ganda-ganda pa naman ni Delilah, oh. Oh, tatakutin lang siya. Meron pa, hindi ko na muna i-re-reveal ang pangalan ng dalawa, bukas 'yun, okey? Bukas 'yun. Dapat ano, part 2, namnamin muna natin yung ano, namnamin muna ni Claro yung kwento. Malay mo umamin siya, 'di ba? Ako po 'yun. Ako po 'yun. Anong clue sa kanya? Pare-pareho kasi silang mukha, eh. Ano ka gano'n? Nakausli. Parang nakausli yung nguso. Parang si ano, si yung Dilawan, ano siya, Dilawan, Dilawan din pala 'to, eh. Parang yung gustong tanggalin ni Pera de yung ngipon niya, parang kahawig sila ng nguso, alright? So, si mga alias lang 'yon, yung mga pangalan, si alias, si Buknoy, alias lang 'yun, hindi yung totoong pangalan nila. Kasi 'di ba? Pero alam niyo sa totoo hindi ito nakakatawa, kasi pagmamalabis 'to sa mga kababaihan. Sinasamantala nila kung ito'y totoo ang kinukuwento ni ano, ang kinukuwento ni Delilah, eh, pinilit siya, kawawa talaga sila, right? Kawawa talaga sila. I mean, ipo-post natin 'to sa Facebook, yung third party ano story, third person story. Po-post ko 'to mamaya. Ba't gano'n pa man, hindi ako nanood ng impeachment, mga kababayan. Mamaya magbasa na lang tayo dahil puro kasinungalingan si Bangag. Alright? Anong sabi niya? Hindi gano'n kalala daw ang baha. Ano sabi ng hayop niya? Ah, oo. Narinig niyo ba siya? Ay, ito pala. Dahil lang. Dahil pala. Sa lahat ng ito, mga kababayan, sa lahat ng kadyutahan, sa lahat ng baha na naranasan mo, ang sabi ni Bangag, naranasan niyo, ang sabi ni Bangag, hindi daw malala ang baha na nangyari sa inyo. Ano ba 'to si Bangag, nasa ibang planetang hayop o kasama din ni Claro? For sure nagkakasama 'yan sila, nagkakasingutan, 'di ba? Ang sabi ng gago, hmm, puro kasinungalingan. Ang sabi ni Bangag ay hindi malala ang baha. Ang sabi ni Clarissa Taratara, ano? Grabe, oh. My God. Tignan natin. Grabe yung video, oh. Ay, picture. Lumunsog na sa dagat at Ayan, oh. manong nililinis ang mga basura. Tumuloy Grabe. ang paglilinis ang MMDA tupad. Sa panayam, Nakita niyo, di ba? kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, sinabi itong hindi kinaya ng kapasidad ng trash trap o yung harang. Ang dami ng basura. Pakinggan natin ang kanyang Para rin kasi yung ngalingan. Ang pinakadahilan talaga yung ating, ay mga kababayan talaga tayong ginagawa ng basurahan ang ating mga waterway. Yan pa. Putang ina nila. Ay, may mga kababayan talaga tayong ginagawang basura ng waterways. Napakasinungaling ng mga hayop na to. Kaya dapat tanggalin nyo na. Orgy sila ng orgy, gamit ang pera ng bayan, tapos kayo, ginagago nila. Binubudol nila. Parang tali lang yan na glorified tali lang yan na may nilalagay tayong mga pampili Ang hayop na tong story na to. Habang nagpo-flow, eh dyan na hanggang dyan lang siya. Pero pag malakas ang tubig at dumami ang basura na yan, bibigat ng bibigat, puputuloy niya yung trash trap na yan. Oh, alam niyo pala eh. Bakit wala kayong contingency plan? Oh, pag bibigat na pabigat ng basura, puputulin eh. Talagang ay mapuputol yan. Kita niyo to? At ang sabi ni Bangag kanina, hinanap ko lang yung video niya na hindi naman daw malala, tama lang. Hayop, di ba? Hindi naman ay itago ng DPW Secretary Vince Dizon ang kanyang pagkadismaya habang ni-inspeksyon kanina. Dismaya May ka? garbage crisis na talaga sa bansa. Ayon kay Dizon, Garbage crisis? Matapos sila sabihin na last year,
Hindi na tayo baba, sabi ni Bangag. Ano sabi ni Dizon? 1 point something billion yung ginastos nila ng asfalto dyan, dyan sa EDSA. Di ba? Nakita niyo? Tapos sila orgy lang ng orgy. Sabi ko nga, deserve nyo yan. Ayaw nyo kasi tanggalin yung mga hayop na yan. Target nilang malinis ang lugar sa loob ng 1 linggo. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Yung basura talaga is one major factor sa pagkaklag ng mga waterways natin. Kailangan tuldukan na natin to once and for all. Hindi na Kailangan, pukin ang inak... Patang anong tumato eh. 4 na taon na kayo diyang hayop kayo. Toldo ka na, sabi di ba nga, hindi na magbaba muli. Di ba? Ano nangyari? Puro lahat kasinungalingan. Pinakcheck kayo ng Diyos. Pinakcheck kayo ng kalamidad. Buisit ko, pwede nga nakamba sa Malacanang o sa mga bahay ng mga impacto kayo. Wala kayong ginawa kundi mga alpot ng mga alpot. Kaya wala na tayong maasahan mga palaga. Yung kwento ni Delilah, malabong imbestigahan yan. It's either gorgorin yan. It's either patayin yan or bayaran or what. Pero may dalawa pa tayong story. O letter, love letter. pwede itong dekada na itong ganito eh. Yan na naman siya. Dekada na itong mga to eh. Bakit ang panahon ni PRRD bumahaba ng ganyan? May mga ulan, may mga binaha, pero hindi buong Metro Manila. Di ba? Kaya tagang i-divert na naman sa mga Duterte. I-divert na naman ng mga demonyong ito. Kaya dapat ngayon palang tanggalin nyo na yung mga hayop na yan, di ba? Hindi mga addict, mga addictus. Grabe. Nakita nyo? Wala na. Truck na basura. But anyway, nakita nyo naman yun, di ba? Dapat idalhin. Saan itapon? Doon sa Malacanang. Ipaligo kay Satanas at kay Bangag. Mga adik, ay ko naman sa inyo mga Pilipinong mga palangga. Diyos ko po. Patawa-tawa kayo. Yung pumunta si Bangag doon sa evacuation center, meron silang ginamit na tao. Magaling si Bangag. Magaling si Presidente Bangag. Hindi niya kami nakalimutan. Nagbigay lang ng noodles, nagbigay lang ng bigas, magaling. Pero yung naranasan ninyo na baha, na pahirap, or ilang days yan. Hindi kayo makabalik sa bahay, nakalimutan nyo na, or tinakot din yung in-interview ng News 5. Ang galing daw kasi dito sila nakakalimutan. Gago! My God, Pilipino, hindi kayo magaling, hindi kayo matalino, duwag kayo. Kayo mga pinklawan-dilawan, mga duwag. Hayop kayo, hindi nyo pa panagot yung demonyong Bangag na yan. Ito, tulad mo sabi niya, ito. Dahil sa Ito yung sinasabi ko. mabuti naman, tama naman dahil sa binigay ko Mabuti naman, tama naman. Alin ang mabuti, tama naman? Yung baha? instruction sa DPWH patuloy yung dredging na ginagawa. Patuloy ang dredging? Bakit binaha? Bangag. Ay mukhang nagkaroon naman ng epekto, hindi ganun ka Nagkaroon ng epekto? Nakita nyo? Oh my God. kalala. Ang pagbaba medyo nabawasan. Hindi malala ang pagbaha, medyo nabawasan. Sabog na naman tong presidente yung adik. Tapos kayo mga supot na mga PNP, AFP, nagpapakabobo. Lahat kayo, tangina nyo. Buisit kayo. Ang amo nyong adik. Huwag na kayo magpulis-pulis, huwag na kayo sunda-sundalo. Wala kayong mga silbi sa bayan. Yung mga Coast Guards dyan na gustong magkipagyarahan sa China, mga hayop kayo, mga duwag. Saan kayo na lang lipulin ng baha? Dati hanggang liig, hanggang dibdib umaabot. Ngayon, wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod. Kita nyo? Dati hanggang liig, hanggang dibdib ngayon. Ngayon wala pa, kulang pa sa tuhod. Sinungaling yung put. Kainan to. Diba sinungaling? Nakita niya ba yung kapitbahay? Nakita niya ba yung mga kababayan natin? Itong hayop na to, hanggang tuhod lang. Nakita yung mga nagsiswimming hanggang liig, yung iba ang lagpas tao. Tapos okay lang sa inyo, presidente nyo Bangag. Yung mga kasama niya, cabinet secretary siya, nagsisingot katulad niya. Tapos nagpapabuli, nagpapatsuk-tsak, mga demonyo. Ang baha. At so effective naman ang ating ginagawa. Ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Effective. Oh my God.
Filipinos, wake up! Patalsikin nyo na tong hayop na to. Dami pa rin tayong kailangan gawin. Marami na. Oh my God. Alam mo, lahat ng mura na ilabas ko na dito eh. Lahat ng pinakamatinig na boses na ilabas ko na. Pero ewan ko sa inyo. Nakita nyo na yung mga, busy-busy pa kayo daw ang nagtapon. Kaya nagkabahayon dahil, hindi yun lahat basura. Mga gamit niyo yun, baka mga litrato, mga libro ng mga anak ninyo, mga kumot, lahat-lahat, nandoon, inanod na. Naunsa man kayo mga palangging. Kailan kayo kikilos? 'Di ba? Doon sa mga kapapasok lang, balikan niyo yung first part. Ang ating kwentong Delilah. Dami pa rin tayo. Puro kasinungalingan. Ayaw mag-resign ng hayop. Ito naman mga media. Although inuulat naman nila, nag-i-interview pa ng mga parang mga paid actor. Yes, tama. Nag-i-interview na okay naman si Bangag, the best president. Ayun. Naku, talaga naman. Kung pwede ko lang suntukin kayo lahat, sinuntok ko na kayo at natapos ng problema ng bayan. Nakakaano kasi nakakagalit. Nakita nyo naman. News 5 yan, GMA News, SMNI, lahat galing sa yan, sa interview. Na hindi daw umabot sa liig. Hindi pa nga daw umabot sa tuhod eh. Di ba nuknukan ng sinungaling? Dapat dito binibitay. Dapat nung ko sa Japan, dapat naghaharakiri na to eh. Di ba? Ang kapal ng mukha mo, Junior. At ngayon lahat ginigipit, lahat ng kritiko. Yung puro kasinungalingan niya, kailan mo ipapakulong yung pinsan mo? O ipakulong mo yung sarili mo? Ipakulong mo si Lisa Tanas? Ipakulong mo si Sandro Marcos na hayop? Pakulong mong hayop? Hindi. Kababayan, I don't know. Sabi ko nga, you have to act now. Puro kasinungalingan. Habang dinidiin nila si Inday Sara, dyan sa impeachment na yan, wala namang bago eh. Ano sabi? Grave threats complaint versus VP Sara. Kinumpirma ng Department of Justice na nagain sila ng reklamo ng grave threats kay Vice President Sara. Ayon kay DOJ spokesperson Martinez, inihain ang reklamo sa Office of the Clerk Court, Quezon City Regional Trial Court, 1:30 p.m. ngayong Martes. Ngayon lang sila maghahain? Bakit ngayon lang? Bakit hindi noong 2024? Di ba? Ngayon lang kayo nakapag-fabricate ng mga kwento ng mga diputa ka mo? Ano sabi niyo, kaugnay nito umano'y pagkontrata ni BC sa isang assassin. Again, this is fake news. Ang pwedeng magpagurgor ay si Lisa Tanas. Dahil sinabi ni Lisa Tanas mismo na kung gusto niyang magpagurgor ay meron siyang kakilala sa Romania. Yan ang mga hinar niya siguro na gustong ipagurgor ako. Hindi ka magwawagi, Lisa Tanas. Sisiguraduhin kung una kang magurgor. Una kayong magurgor sa lahat ng kababuyan nyo sa taong bayan. Di ba? Kasi dinadivert nila si Sara pa rin. Imagine mo, sanib puwersa mga jutang Jenimes, Pinglawan, Pulawan, Dilawan, NPA, Bangagan. Maleta kongresista, mga senador na maleta gang. Lahat sila laban kay Inday Sara, nag-iisa lang yan. Kailangan pa nila magsanib puwersa para sirain ang Sara Duterte, di ba? Anong ibig sabihin yan? Masyadong powerful ang alindog ni Inday Sara. At masyado silang natatakot na maging presidente si Inday Sara. Pero alam mo, Bangag, malapit-lapit ka na yung itsura mo. Okay? Yan ang mga premonition ng mga mamamatay na very soon. I-claim natin yan sa orasyon. Iguzom, tegi boom boom, bangag. Very soon. Yun lang ang pwede kong gawin eh. Di ba? Wala naman akong kapangyarihan na ibita yan. E di kung ako ang hukom, bitay na yan, matagal na. Kaso hindi naman akong hukom. So hanggang wishful thinking lang tayo na magurgor na silang lahat. Ang buong sindikato. Watching from Sagada, si Olaget.
Oy, alam mo ba, Ulagit, nakarating ako dun sa Sagada. Nandiyan dyan pa ba yung parang chocolate cave? Pumasok ako dyan nung 90 pounds lang ako. I was so sexy. May Segway na ganon. Yeah, andyan pa ba yan? Yung cave na yan? I forgot the name of the cave, but during college days. Thank you. You're here. Okay. Ano pa? Ito na nga sinasabi ko, yung pagpamimigay ni Bangag. O, di ba? O, tingnan mo, yung mga optics, kunyari, nagyakap-yakap sa mga tao. Kunyari, pero diring-diri yung hayop na yan. Ito naman ang mga kababayan natin. Ewan ko. Kaya talagang gusto nilang maging mahirap kayo. Gusto nilang magbuka kayong tanga sa maliliit. Tignan nga natin ito, sa maliliit na bigay sa inyo, isang latang biskwit o ba, wala pa isang lata, isang supot. Ano sinasabi dito? Pakiskis. Sige mo ang mga drama. O kunyari, dinudumog. O. Diba? O, yan lang ang ibibigay niya. Diba, puro kasinungalingan, mga kababayan. Lahat. Kunyari, kamay-kamay, pero nandidiri ang hayop. Wala na. Sumaging cave. Okay, thank you for that. Okay. So anyway, mga kababayan, yeah. Ito pa rin ang problema natin. Wala nang, puro pagdedepensa, puro pagdadivert, puro naghahanap ng masisi na isang dekada na ito. Panahon ni Duterte, ganito, ganyan. 4 na taon ka na, mamamatay ka na lang, Bangag. Si Duterte pa rin. Kinidnap nyo na nga ang mga hayop kayo. Diba? Aakapin ka na lang ni Aida. Okay? Puro pa rin si PRRD ang nasa utak mo na timawa ka. Timawa ka eh. Ano yung timawa? Lahat gustong ubusin. Lahat gustong nakawin. Ninakaw nyo na lahat. Hindi na kayo naawa sa taong bayan, mga leche kayo. Grabe, mga palangga. Nung sa kapapasok lang, balikan niyo yung first part ng video natin. Oo, ano pa? Tingnan mo yung mga tao. Dapat nga ang Pilipinas, itigil nyo yung pag-manufacture yun ng mga sasakyan o pag-import yun ng mga sasakyan. Dapat baruto na lang, bangka. Bangka na lang ang inyong mag-invest kayo sa bangka. I'm serious. Nakita ninyo, di ba? Useful ang bangka kasi sa kotse. At kung mag-kotse kayo, magtayo kayo ng 5th floor. Doon nyo iparada ang kotse nyo. Kasi masasayang lang yung pinaghirapan ninyo dahil sa isang bangag na administrasyon. Paulit-ulit na lang kayo, tapos kayo pa ngayon ang may kasalanan dahil kayo daw ay nagtatapon ng basura kung saan-saan. Tapos itong mga, itong mga palangga natin, itong mga tao, nananawagan naman sila. Pakinggan natin to. Sir, baka may gusto kayo shoutout bago kami mag-bahay raid. Shoutout nga po pala sa mga engineer ng flood control ng Alumpin, Bulacan. Eto, lubog na naman kami. Maawa naman kayo. Sir Dizon, thank you. Pagkatuloy mo ang dito. Ang flood control. Thank you po sa inyo, Sir Dizon. Okay, salamat po. Sarkasam, di ba? Ano ito mga tao? Hanggang ganon na lang kayo? Hanggang ganon na lang ba tayo, mga kababayan? Habang sila ay nagbabayad ng tig 100,000, imagine mo, utusan lang daw yung babae, maghalikan, 100,000, magtsuktsakan, another 100,000, makipag, dilap-dilap ng juto na hindi naman tumatayo, another 100,000, tig 100,000 daw sila. So, ilan yun? Sa ilang beses nagbigay yun? So, ibig sabihin, ganun na lang kung yun, for sure. Kasi kapag hindi galing sa pinaghirapan ng pera, madali nilang lustayin. Siyempre, kung galing sa kaban ng bayan, kung galing sa inyo, di ba? My God. Tapos ngayon, alam mo anong ginagawa nyo? News 5. Ginagawa nyo, GMA, lahat. Puro si Sara. Tinatakbo, nag-report sila na ba? Grave threats, complaint. Before Sara. Ilang beses ba ulit-ulitin ang balita? Ibinulat mo 1 oras, tapos meron na naman 2 oras. 3 oras, meron na naman. Ano yun? Talagang parang dapat atak-atak, Sara, para makalimutan ng tao yung ginawa ng Bangag administration na pagpapabaha sa inyo at pagdahilan ng mga namatay o nagkakasakit.
'Di ba? Imagine yung mga kipay ng ating mga palangga. Ikaw ang bumaha do'n, pati kipay mo may labno, merong putik. Kadiri, 'di ba? Pwede ka ma-infection, magkaroon ka ng leptospirosis sa tiil mo, kung saan man. Yan na lang ba? Gusto niyo ba, you know, ganyan na lang ba yung life na gusto niyo? Okay lang, ganyan. 'Di ba? Okay lang yung ganito. Si Bangag, binigyan kami ng 2 latang sardinas, 8 kilograms sa bukbuking bigas. At aduyuda ang kalahati, peke, galing sa rekto. Oh my God. Oh, tapos ang mga maleta kongresista, walang pakialam sa inyo? Puro si Sara. Punyeta, wala na silang inisip kundi si Sara. Ano sinasabi dito ni pagyagan natin to si Charis. Then, ano yung safeguards po in place na hindi na po maulit yung ano po? Again, I think Project NOAA is going to be a big guideline as to what the priorities are going to be. I need to check, hindi pa namin nakita yung budget, but Kaya ito, dapat bitayin to. I can't stand with his boses, pek-pek na boses. Ikaw, Sandro, darating ang panahon, mabibitay kang hayop ka. Yung jutang genemis kang hayop ka. Dapat sa sinapupunan pa lang ng nanay mo natunaw na kayong lahat. Nakita niyo yung pinost ko? Kamukha niya si Andali baka hindi yun nakita. Okay, nakita niyo ba to? O, Sandra, ba't magkamukha kayo? Para kayong iwi. O, para kayong dilat ang mata. O, ha? O. Ba't kayo parang dilat ang mata niyan? Kaano-ano mo yan? My God. Okay. Nakakarima itong mga to. Ayan kasi na-highlight nila, pabigay-bigay bugas. Wala nang iba. Tapos samantalang yung mga demonyo na prosecution, nakita mo, di ba? Nakita nyo si Kapunan, kasama si Lisa Tanas. Chami-chami. Kaya yung impeachment na hindi ko na pinanood. Nasayang lang ang oras natin dyan. We all know, basahin na lang natin yung sa niyan, kung anong summary. Alam mo kung bakit? Kasi, what? Gawa na yan. Yang impeachment na yan, niluto na yan ni Liza Tanas. Pinagtatakpan nila lahat sa ngalan ng impeachment ang kanilang ginagawa sa inyong kahirapan. Paulit-ulit. Baha, walang trabaho, crime rates, kaliwat ka ng gurguran, nakawan, ang mga bata ninyo sa eskwelahan, nagbibitbit na ng mga bang. Ang bottom line, si Sara. Kaya nga, I hope si Sara na maging presidente. Para, worth it naman na araw-araw siya na nasa dyaryo o nasa mga media. Kung tutusin, di-deadline na nila si Sara. Alam mo kung ako presidenteng matino, mga kababayan, matino. Hayaan ko na yun. Parang katulad si PRRD, di ba? Hinayaan niya si Lenny magpabigat ng bilat niya sa laylayan. Remember that? Hinayaan siya. Gustong i-impeach ng mga kaalyado ni PRRD. Sabi ni PRRD, impeach yan. Elected yan. Kung masamang damo si PRRD, ginawa ba ni PRRD yung ganitong panggigipit? Panggigipit sa mga kritiko, Marcoleta, Loren Ligarda, Jinggoy, Alan Cayetano ngayon, di ba? Ang kinakasukasuhan din, lahat. At yung si Kilay, at saka yung si Villanueva, at yung lahat sila dyan. Dila kipayan kay Satanas. Kaya yung mga kasinungaligan nila na ikukulong si Romualdez sa pananagutin, hindi tayo maniniwala hanggat hindi pinapakulong yan. Ang tagal, pipakulong. Bakit? Hindi ba tapos ang negotiation? Okay? Ibabagsak ba ni Tambaloslos? Isama ba niya si Sandro Marcos, si Lisa Tanas at si Bangag na magkakasabwat sila? Lahat sila nakinabang. Ipapadjutol ko ang julo nilang lahat pag nagsisinungaling ako sa kanilang lahat ng pagnanakaw. Napatunayan naman natin. Vindicated na nga Di ba? Napatunayan nyo lahat to. 2023. Actually, 2022. We talk about smuggling, hoarding, pagnanakaw, tsakan,
And now, nakita nyo, may mga bago na namang karakter sa Chokchakan Blues. Nung nakaraan, si Bangag lang ang lagi ang bida. Ngayon, meron ng Klaro. Diba? Uy, Delilah, lumabas ka. Para alam mo kasi, itong mga babaeng ito, kaya kasi takot-takutin. Eh kung si Senator Marcoleta nga, pinakulong nila. How much more kung si Delilah pa? O yung iba pang mga babae. Diba? How much more pa itong mga ito kung talagang ito ay mapatunayan na nag-o-orgy sila, binabayaran sila ng pera ng bayan, it's either gugurgurin yan. Kaya takot din siguro yan yung mga yan. Kaya pinadala na lang sa atin ang liham ni Delilah. Sa mga palangga ko, I don't entertain fake news, so please stop commenting about fake news about me. Okay? If you really love me, don't dignify this bullshit na mga bangag. Okay? Ang pag-usapan natin yung mga kabangagan nila, yung mga pagkipagtsoktsaka nila gamit ang pera ng bayan. Alright? So yun lang yun. Or else, gugurgurin kayo ni Zorro. May taga-gurgur pa naman tayo. Well, stop that crap. Okay? Kung nakatutok kayo dito, you know the truth, right? Dapat alam nyo yun. Kung love nyo si Maharlika at alam ninyo ang pinaglalaban natin dito, kung everyday kayo nandito, alam nyo kung ano yung katotohanan. So wag mo nyo i-dignify ang kanilang, doon sila na kumikita ng pera. Ang tutukan natin yung mga bangag, lahat ng mga kadyutan na pinaggagawa sa inyo na araw-araw kayong binababoy. Pinagnanakawan kayo. Sa ngayon, sa pag-uusap natin, ilan kaya ang mga pumasok naman ng mga smuggled products na hindi sila nagbabayad sa tamang buwis dyan sa Bureau of Customs. Actually, may nag-send pa sa atin. Merong taga Bureau of Customs, niragaluhan ng Hermes. I forgot his name. Bukas yun. O mamaya siguro. Di ba? Ang dami mga email na nakarating sa atin, mga atak-atak with videos and pictures na niragaluhan ng Hermes sa mga taga Bureau of Customs. Bawal yan. Di ba? Dahil doon may isang community na pinapaboran or something. Ito yung larawan ng bayan natin. Paulit-ulit na lang palangga. You have to act now. Ano? Uulit na naman kayo? Pagdating, hayaan nyo na lang siya. Tapos pagdating sa baha, ay pagdating sa ulan, lalangoy na naman kayo. My God. Sabi ko nga, it's your life. It's not my life. By the way, may mga nag-message sa akin about dun sa cruise. Na gustong mag-cruise, di ba? Sa lahat, kahit sa Pilipinas, pero ang cruise hindi sa Pilipinas, Asia, Europa, and America. Kung gusto niyo mag-cruise, let me know. I'll be your travel agent. No, I'm serious. I am licensed. Aray ko. Oh my God. Pinasok ni Meryl Streep yung mata ko. Yeah, may nag-message sa akin, ibubuko kayo ng bonggang-bongga. Who knows? Baka kasama niyo pa ako magliwaliw, di ba? Special guest. Anyway, mga kababayan, nakakagalit, nakakapiko na tong mga Jotang Genimis na to. Pero tomorrow, I will, maybe tomorrow or, tignan natin, tomorrow or later, yung pangalawang script. Alright? UAE pwede rin. Message me at dito, sa lahat po ng interesadong mag-cruise, I'll be your travel agent. I'm so excited to announce, meron tayong Maharlika Travel Network na website also and Facebook page and YouTube channel. At doon ko kayo i-update sa mga bagay-bagay. Alright? Para masaya tayo, di ba? Lalo na yung mga retired dyan. Huwag nyo na masyadong ipamigay yung pera ninyo. Isaya nyo na lang yan, di ba? Only one life to live in this world. O maliban sa pagbibigay yun ng pagbibigay ng ayuda, papasayahin nyo naman yung sarili ninyo. Where is that email?